Alright, Ramir Boulder is back. Ito na po. Senador Lacson, binunyag ang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors ay nagpapatalo daw di umano ng bilyong piso sa kasino. Ayon po kay Panfilo Lacson, ang grupo ay sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto ng flood control sa Bulacan at nagawang makapagpatalo ng halos 1 bilyong piso sa mga kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Ang mga ito ay umano'y gumagamit ng mga alias at peking dokumento upang itago ang kanilang mga transaksyon at launder ang kanilang mga kinitas sa illegal na gawain. Ito po ay mga tinaguriang BGC Boys. BGC Boys ay tumutukoy sa grupo ng mga dating opisyal po ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na mula sa Bulacan First District Engineering Office. Ang grupo ay binubuo ng mga sumusunod. Una po, si Henry Alcantara. Pangalawa, si Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, at Edric San Diego. Ito po ang grupong ito, ang tinaguriang BGC Boys. Panoorin po natin. Sangkot sa bilyong pisong transaksyon sa kasino ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Tanong niya, bahagi ba ito ng money laundering scheme? Iniugnay din ni Lacson sa isang government contractor ang anak ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nakakalula ang dami ng perang binanggit ni Senador Panfilo Lacson. Mga perang ani ay ninakaw ng mga korap sa flood control projects. At kagaya ng warning ni Senator Lacson bago siya nagsimula ng kanyang privilege speech, nakaka-high blood pakinggan kung paano ninakaw ang mga perang ito. Siya nga po pala, ito po si Henry Alcantara, dating OIC Assistant Regional Director, gamit ang alias na Joseph Castro Villegas. Ito po ang Joseph Castro Villegas, ang ginagamit niyang pangalan kapag pumapasok po sila sa casino. Ito naman si Bryce Erickson Hernandez, OIC District Engineer. Ang ginagamit niya pong alias ay Marvin Santos de Guzman. Ito pong si JP, Assistant Engineer, Assistant District Engineer, gamit ang alias na PJ Castro Asuncion. Si RJ Dumasig ay Sandro Bernardo Park. Ayos to mga to. Pinangalanan ni Senador Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Si dating Bulacan District Engineer Henry Ito po siya, Henry Alcantara. Alcantara, ang kanyang dating Ito assistant po, DE si Bryce. Assistant niya po ito. na si Bryce Hernandez. Isa pang assistant DE na si JP Mendoza, Ito po. DPWH Engineer RJ Dumasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, Sinuwerto nga ba
Sabay-sabay nananalo ang mga ito, Mr. President. O baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Malakasan din daw ang pagpapalit ng tatlo sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips. Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips, habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan-Bulacan ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang kontraktor at nagsubmit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, sina Messi Maglangke, Sansen Bernardo, at pati Magay Bonoan de la Cruz ay mga anak ng mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit na opisyal. Ang mga ebidensyang nakalap daw ni Senador Panfilo Lacson ay ipapasa niya sa executive para magamit sa paghahabla kung ito ay maghahabla. Mula rito sa Pasay, mula sa Senado para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar para sa 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Ano po ang inyong opinyon? Paki-comment lang po kung mayroon po kayong opinyon. Maraming salamat po sa inyo.